dear beloved, Boss Mike Cervera. Yan kasi. Ito mga kababayan ko ha. Sabi ng mga DDS, ngayon lang daw nangyayari ito. Ang panawagan ng mga kayang-kaya ng powers ko yun. Ito na mga kababayan. Ang panawagan ay ganire. Yung subsidiya na yan kasi. Ang sabi na, ano gusto nila mayari? Magpasalamat pa kami. Magpasalamat pa kami sa gobyerno. Dapat Bakit lang. kami magpapasalamat sa gobyerno? Buti nga may binigyan kayo ng ayuda eh. Alam nyo etong mga ito, mga kababayan ko, buti nga binigyan ng ayuda. Ayun, nagagalit sila. Bakit daw kailangan magpasalamat? Kasi binigyan kayo ng ayuda. Mahaba yung yung tawag dyan, yung bibigay ng dyan. Ano ba yun? Naanos? Jojo Chavez, ano ba yun sa Ilocano yung naanos? Ay, Tagalog. Matyaga ako. Matyaga ako sa ganyan, sige na, eto na. Hindi dapat ganun, Kapag kasi mga murahan, ganun, hindi natin gagawin yon. Kapag ka maayos ho kausap, kahit anong estado ng pamumuhay ng tao, mga kababayan, dapat ho nating irespeto bilang tao. Mga ganun. Di ba? Kailangan habaan natin yung pasensya natin. Kailangan nating ipilit yung pangunawa na dapat nila maunawaan. At kailangan natin pakinggan yung pong sinasabi nila para makuha natin kung saan ba talaga sila nanganggagaling. Okay? Ito na. Dito tayo walang pasensya. Kinukuha lang namin yung para sa amin. Hindi kami para magpasalamat sa gobyerno. Yung para sa kanila daw. Ano ba yung kinukuha yung para sa inyo at ano yung inyo? Ano yung hindi amin? Pag-claim na lang, pera namin yan eh. Diba? Pera daw nila. Paano yung pera namin? Walang ya. Hindi lang ninyo pera yan. Pera din namin yan. Pera naming nating mga Pilipino yan. Hindi lang ninyo. Anak pa lang kami. May utang na kami. Kinukuhanan na kami. Kinukuhanan na ho kami ng kung ano. Anong isa-isay mo? Ano yung kinukuha sa'yo? Ito, si Kuya. Ano ba yung kinukuha rito? May kinuha ba kayo sa kanya? Hindi po ba? Kaya ako galit na galit. Dahil Kasi pinaglalaban ko. ano ba yung kinuha sa'yo? Bakit ka galit na galit? Di mo naman masabi kung ano yung kinukuha sa'yo. Yan ba yung tax ka mo? Yung pera, yung bawat sintimo na ibinabayad namin. Sa tax pa lang. Sa tax. Yun naman pala yung tax. Ay, nako. Sa BAP, patay-patayan na kami. Bakit? Yung pera na yan, dapat ibigay talaga sa taong bayan yan. Hindi nila para ilagay sa bulsa. Kasi, Martin Romualdez! Sara Duterte! Kayo may kasalanan dito eh. Dinudugas nyo yung pera ng tao eh. Tapos kay Pangulong Bongbong Marcos ng gagalit. Ikaw, Tito Waldo, kamukha lang. hindi pa sapat yung mga ninakaw nila. Nino? Hindi pa sapat yung mga inilagay nila sa bulsa. Sino ba? Sino ba kasi yan? Si Martin? Si Saldico? Si Sara Duterte? Si Rodrigo Duterte? Yung pinaghati-hati nila yung pera. Ng isang pamilya lang. Sino ba? Banggitin mo. Sila Sara Duterte siguro? O baka naman si Romualdez, Hoy, salamat daw, Salamat sa pagtanggap nyo sa akin dito. Naman, welcome ka rito. Ano ka ba? Eto na. Ito ba? Sa akin po, hindi kami para magpasalamat. Na dapat ibibigay talaga ng gobyerno yan, na pusa. Hindi ba kami yung sasabihin nila, ayuda. Thanks God pa kami. Kita nyo mga kababayan tong mga ito. Eto mga kababayan ko, nung panahon ni Digong, nagkaroon ng krisis sa gasolina, tumaas po ng napakataas talaga. Wala pang gera. May gera pala. Nung gera ng Ukraine at Russia, habang ngayon nananatili ang gera ng Ukraine at Russia,
napababa ni Pangulong Bongbong Marcos ang gasolina. At ngayon nga, buong mundo ngayon ay nahihirapan dahil dyan sa gasolina. Ano ba ang ginawa ni Digong noon? Noong panahon na yan, nagbigay ba ng ayuda sa inyo? Ngayon masama ang loob nyo. Ang Pangulo na nga nagmamalasakit, gumagawa ng kaparaanan para magawa lahat ang tulong sa inyo. Pero kayo, ungrateful. Oo, no? Mga kababayan ko, ungrateful. Eto na. Tingnan nyo. Anong sa Natatandaan nyo ba to? Bakit hindi kayo nag-ingay nun? Bakit kayo hindi nag-ingay nung panahon na nagtataasan ng mataas na mataas ang presyo ng gasolina? baski sa anong sa protesta ninyo, yan talaga ang presyo ng langis. Walang magagawa ang mga kilos protesta upang pababain ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kanyang Talk to the People kaninang umaga, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi lang ang Pilipinas ang nakararanas ng hirap sa taas ng halaga nito. Kita nyo, double standard kayo mga inang-ina nyo, ha? Buti pa si purong Pinoy, di ba? Buti pa si purong Pilipinoy. Ayan, paano ito? Sabi ni Duterte, kahit na magnawa-ngawa kayo, wala talagang magagawa ang gobyerno. Bakit ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, binigyan na kayo ng ayuda, nagre-reklamo pa kayo mga Di ba? Purong Pilipinoy, no? Samantalang nung panahon ni Digong, sabi, walang magagawa ang gobyerno. Walang ayuda. Ngayon, may gera. Ang Pangulong Bongbong Marcos gumagawa ng kaparaanan. Namigay na ng ayuda, galit pa sila. Nung panahon ni Digong, tingnan nyo. Pass out! Kay ng Russia sa Ukraine. Yan, Kayong mga driver, pati everyone, huwag kayong maghinakit na tumataas ang presyo. Lahat ng sa mundo tinatamaan ngayon. Ipinaliwanag din ng Pangulo na hindi naman tayo maaaring mag-imbak ng maraming supply dahil wala nang sapat na kakayahan ang Pilipinas para gawin ito. Kita nyo? Aminado si Digong. Tapos ngayon, galit na galit kayo kay Pangulong Bongbong. Kahit maraming ginagawa yon, tulad ng alin? Pagbibigay ng ayuda. Ang Manila City, sa ni Isko, nagpasalamat pa. Ang mga mayors, nagpasalamat kay Pangulong Bongbong. Quezon City. Diba, mga kababayan? Resulta ng takot nila kay Digong. Kaya ampaw sagot ni Digong. Yun. Ang Pangulo, eto pa, ginagawa ng kaparaanan, Nang dumating sa bansa ang 300,000 bariles ng diesel sa susunod po na linggo. Kita nyo? Sa susunod na linggo, may parating na 3 bariles ng gasolina. Noong panahon ni Digong, hindi siya bumili, hindi nag-imbak. Bakit? Kasi daw, wala na, hindi na niya daw magagawa. Ngayon, ang ginagawa ni Pangulo, bumibili ng 300 bariles, mga kababayan ko. Bakit kayo galit na galit kay Pangulong Bongbong? Ayan na nga, gumagawa na ng kaparaanan. Alam nyo, inaabuso nyo kasi ang kabaitan ni Pangulong Bongbong, kaya ganyan kayo. Porque hindi mamamatay tao. Katulad na nga sinabi nga ni purong Pilipinoy, aminado na mamamatay tao si Digong, at si Pangulong Bongbong ay taliwas, baliktad, inaabuso nyo. Diba? Inaabuso nila, mga kababayan, si Pangulong Bongbong kasi mabait. Diba? Tingnan nyo, ayan, mga kababayan ko, punta naman na natin to. Si DDS na Wency Corneo, nako, pinatamaan ng inang si Mel Chanco. Ito na. Bago pa man sumiklab itong oil ito, karugtong. Makinig kayo, ha? Melby, makinig kayo, ha? Ito, tingnan nyo. Buti pa ito. Buti pa ito, Matakino. Buti pa sila.
Kita nyo, $6.39 per gallon. Mahal, ano? Eto. Pakinggan nyo. Ganito ang, makinig ka, porong Pilipino, ganito ang matalinong pangangatwiran. Okay, ha? Ito. Pakinggan natin. Kita parang propeta, bago pa man sumiklab itong oil price hike, nag-hybrid na si tita ng sasakyan. Galing na. Kamusta ba, ma'am? Oy, kailangan na nating gawing debaterya yung Kia Pride. Para makatipid na sa gasolina, no? Performance po. Nang hybrid nyo, ika ni Miss Vicky. Malaki bang katipiran, tita? iyo. Sa ikaw muna, ma'am. Motor si Emil. Hindi apektado yan. Hindi pa. Hindi, teka muna. Sayang oras natin. Dapat tayong mga mamamayan, maintindihan natin ang nangyayari. Yan. Na ito'y nangyayari sa buong mundo. Hindi lang sa inyong mga driver, hindi lang sa mga magsasakay, sa lahat. Tayo sasama ko na sa atin. Iba-iba lang ang intensity o iba-iba lang ang level. Pero lahat nagdudusa. Dapat sama-sama tayong nagtutulungan. Diba? Kasi walang mangyayari kung wala ka nang inasikaso, kundi akin. Paano hindi pwede yun? Kita nyo mga kababayan ko, dapat nating unawain mga kababayan na ang problemang ito ay hindi likha ni Pangulong Bongbong. Hindi ko katulad ng karamihan sa mga DDS, hindi ko naman nila lahat kasi may purong Pilipinoy nga, no? Hindi ko nila lahat, pero ang naratibo na pinapakalat ng mga DDS ay kasalanan lagi Leonora Brown ni Pangulong Bongbong. Ano naman? Bakit si Pangulong Bongbong na naman ang may problema at may kasalanan? Tingnan nyo, ang kaibahan ng pangangatwiran ng may utak, siya walang utak. Nang matino, siya hindi matino. Di ba? Yan yun. Alam nila, alam ng may utak na kaya nangyayari at nahihirapan ang lahat dahil sa problema ng gera. Kapag bobo ka, tatanga-tanga, isisisi mo sa presidente mo lahat. Nakuha nyo? Imbis na gumawa ng paraan, makatulong sa problema na ito, walang ginawa kung hindi manira pa. Oy, happy birthday kay Leonora Brown. Grabe, shout out po! Yan na! Oy, batiin nyo naman, baka magpa-burger ito. Happy birthday kay Leonora Brown, syempre. Ngayon, mahal na mahal ka namin, alam mo yan. At dahil dyan, happy birthday kay Leonora Brown! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yan! Ayos, ha? Happy birthday sa'yo, ha? Dito na tayo, mga kababayan ko. Alam nyo, dapat ganito, no? Kapag nangatwiran, mga kababayan ko, dapat ganito kay Mel Chanco. Ayan, buti pa sila, Hindi lang sa mga magsasakay, sa Tita? iyo. Sa ikaw muna, ma'am. Motor si Emil. Hindi apektado yan. Hindi pa. Hindi, teka muna. Sayang oras natin. Dapat tayong mga mamamayan, maintindihan natin ang nangyayari. Na ito'y nangyayari sa buong mundo. Hindi lang sa inyong mga driver, hindi lang sa mga magsasakay, sa lahat. Tayo sasama ko na sa atin. Iba-iba lang ang intensity o iba-iba lang ang level. Pero lahat nagdudusa. Dapat sama-sama tayong nagtutulungan. Correct, tita. Diba? Kasi walang mangyayari kung wala ka nang inasikaso, kundi akin. Paano hindi pwede yun? Di ba mga kababayan ko? Uy, Maring Joji, thank you, Diyos ko!
Oo. Sabi ko sa inyo, hindi ko na kailangan ng paper bag ni Martin basta nandiyan kayo. Di ba, no? Jojo Chavez, ano? Apachuchay, ano? Alicia Duran. Mary Ann Escaso. Kailangan pa ba nating Gloria Smooth ng paper bag galing kay Martin? Di ba, no? Ano? Purong Pinoy. Hindi ko na kailangan. Oo, basta meron akong, yan sila George. kayo lahat, ano, okay na ako doon. Ito na, ganda ng paliwanag ni, ni Mel Chanco. Daling-dali si Wency Cornejo. Di ba, nanay ni Wency Cornejo ito? Yung, kumanta ng, mangarap ka. Di ba? Yun eh. DDS din yun. Nako, ang buhay talaga. Ito na. Hindi na, Boss Mike. Kasi dito pa lang, mayayaman na nagbibigay ng ayuda. Di ba? Ito na. Tandaan natin, ito yung tawag na, ikaw baka alam mo, Tagalogin mo. Yun, Wency, makinig ka, ha? Makinig ka. Ang sabi ng nanay mo, ha? tinatawag na para bang force majeure. Oo nga. Parang, di ba, yung... Wala tayong control. Walang control. Hindi natin kontrolado, hindi natin gusto. Walang may gusto. Dahil Trump lang siguro. Narinig nyo? Huwag kayong tatanga. Walang may gusto ng crisis na ito. Global crisis, sabi nga ni Arnold Lopez. Lahat ito, kailangan natin na maalpasan. Anong dapat na gawin? Abay, gamitin natin yung mga kasabihan natin ba? Sabi sa kasabihan kapag ka maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Di ba? Sabi yan sa kasabihan natin noon. Baka sabihin nyo hindi totoo yan. Yung mga kaedad ko, tulad nila Jojo Chavez, Gemma Garais, Arnold Lopez. Yung mga kailangan ko rito. Yung mga, 1950s baby. Di ba? Kapag ka may sinuksok, may madurukot. Paano? Yung mga DDS, puro yabang. Walang ginawa mga kababayan. Pag may pera, flex ng mga achievement ng mga kung ano-anong kagamitan na wala na mga tulong. Kaya ngayon, nagre-reklamo kasi wala na silang madurukot. Ganon. Oo. Pagtagumpayan natin na ganon itong mga problema na ito. Di ba? Kailangan talaga natin. Pero ang pinakagusto ko diyan kasi mga kababayan, naangkop yung salita na kapag ka maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Kapag ka may sinuksok, may madurukot. Kung wala kang isinubi, ibig sabihin, hindi ka nag-impok, dinaig ka pa ng langgam. Hindi ka nag-impok, ayun, wala ka ngayon, nganga ka ngayon. Kung may naimpok ka, sapat-sapat o kulang, medyo magtipid-tipid naman. Para makaraos lang tayo sa nangyayaring trahedyang ito. Di ba, mga kababayan ko? Sabi nga sa English, tighten your seatbelt. Ayop na yan, mga kababayan ka, Dito sa Japan, pag nagbibigay ng ayuda diretso sa bangko at di maingay mga tao dito, kita nyo? Alam nyo ba sa Japan, kapag nagbibigay ng ayuda dyan, nahihiya pa yung mga yan? Samantalang dito, mga kababayan, binigyan mo na ng ayuda, nagre-reklamo pa. 5,000, saan mo naman kukunin yan, di ba, Matakino? 5,000 na ayuda, Matakino, thank you, Palitan nga natin, 1 ko na naman, kung araw-araw, ganito, mga kababayan, talagang dadaigin ko yung binibigay na paper bag ni Martin Romualdez. Diba? Marites Musne,
Di ba? Oh, Dayan Asuncion, Gemma Garais, Dolores Lopez, di ba? Sa totoo lang, putik na yun, nahihiya pa yung mga Hapon eh. Yung humihingi ng tulong. Oo, paper bag na brown. Totoo yun. Oh. Di ba? Hindi ko na kailangan, kita mo, 1, 2, 3,000. Nako, araw-araw magkano yun? Kung isang buwan ganyan, ay nako, grabe na. Mas malaki pa yung bigay nyo. Wala na tuloy sila jay-jay. Tama, di ba? Yan yun, mga kababayan. Sige, tuloy. Pero parang dapat Di ba, Bambina? Tama ba ako? ganun ang isip natin. Correct. Tapos, gagawa tayo ng mga bagay para makatulong ka. Paano ba? Hindi naman kailangan na alam ng buong mundo yung ginagawa mo. Correct. Tibirin mo yung kuryente mo sa bahay. Di ba? Makikiangkas na lang kami, tita, sa hybrid niyo. Di ba, Eileen? Tiyak, ma'am. Ay, yung iyo. Sira ba? Kasi ganito mga kababayan ko, kapag kinakapos, gumamit ng kaparaanan. Pagkain, ulam, madali lang. Masustansya, gulay yan. Diyan, meron kang maliit na paso, maliit na espasyo. Abay, tubuan mo ng kamatis, madaling tumubo. Malunggay, madaling tumubo. Diba? Kamote, madaling tumubo. Maraming madaling tumubo na po pwede nating gawan ng paraan pagtamnan para hindi na tayo bibili ng ulam, bigas-bigas na lang. Pero kung ikaw aasa ka lagi, gutom ka, hindi ka naman gumagawa ng kaparaanan, hindi ka naman kumikilos, mamatay ka na sana. Diba? Kung hindi ka kikilos, reklamo ka lang ng reklamo, hindi ka gagawa ng paraan, na meron namang mga paraan, lupa, yan konti lang. Sabi tuloy ni Nabi ko, huwag kayo maniwala kay Boss Mike. Naku, semi-DBS siya na. Pero sinabik talaga, yan ka naman, nag-uumpisa ka na naman Ayoko na nga banggitin dumarating ka, yan tuloy. Tuloy, hindi mo ba napapansin yung mga vlogger sabay-sabay? Balita ko kasi may bonus daw. Kailangan sagutin sabay-sabay. Si Bangkay. Oo. Kasi may bonus may pa-bonus si Martin. Oo. Ikaw talaga, Nabig, di mo alam? Hindi mo ba alam na may pa-bonus? Isisend ko kay Jojo Chavez tsaka kay Arnold Lopez. Hala mo, ayun nyo kasing maniwala sa akin tuloy, eto na. Hybrid, tita. Yun na nga. So yun, mga kababayan ko, nako, eto na nga, ewan ko, mga kababayan ko. Paano? 2 oras na tayo dito. PM mo ko, Nabik. Isisend ko sa iyo yung mga ebidensya ko. Alam mo, kahit naman ganito, kung may respeto pa rin ako sa mga kaibigan ko. Oo. May respeto ko dyan sa kanila. Baka akala mo. Pag sinabi ko na baklang mataba, matakaw sa pera kaya ganyan, hindi ko binabanggit yung pangalan. Kasi kahit na ganon, kahit na tinitira ako sa patalikod ng mga yan, abay, nire-respeto ko pa rin sila. Ganon. Diba? Ganon ako makipagkaibigan. Kita mo, sabi ko nga sa hindi ako matira-tira Anyways, mga kababayan, agad dito na lang. Opo, maraming salamat po sa inyong pagsama. Ako po ang inyong lingkod, wala nang iba. Oy, nag-enjoy ako kay Porong Pinoy. Nag-enjoy ba kayo? Dyan yun na ho ninyo may pagkukumpara, mga kababayan, at makikita kung saan nanggagaling. Respeto natin sila. Maraming salamat. Marites Musni, Joji, sa inyo po. Sino pa ba? Delia Sacoco, Sino pa? Matt Aquino, maraming salamat. Joji, Marites Musnili. Sa inyo pong lahat na nandito ngayong araw, maraming salamat po at makakakain na ako. Syukran. Our beloved Boss Mike
Cervera!